Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagboto ng tamang kandidato sa halalan ipinanawagan ng AFP. Higit 8 milyong deboto nagkaisa sa pista ng Jesus Nazareno sa Maynila. 29K na mga barangay sa buong bansa drug-free. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nanawagan si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa responsibilidad ng bawat botante kasunod ng pagtukoy ng Commission on Elections o COMELEC sa areas of concern para sa nalalapit na halalan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people. Kasunod ito ng rekomendasyon ng AFP at Philippine National Police o PNP na isailalim ang iba't ibang mga lugar sa bansa sa 4 na kategorya: red, orange, yellow at green. 38 mga lugar ang nasa red category, punsod ng seryosong banta doon at nararapat na maisailalim sa COMELEC control. Sa ilalim naman ng orange category na aabot sa 177 ay areas of immediate concern ay merong seryosong armed threats. 188 areas na nasa ilalim ng yellow category ay may kasaysayan ng election-related incidents sa nakalipas na 2 halalan, posibleng may private armed groups at election-related incidents. Sa green category naman ay 1,239 areas ay tumutukoy sa mga lugar na walang security concerns at generally, peacefully at orderly. Nagpaalala naman ang PNP sa publiko na sa Enero 11 magsisimula ang checkpoints habang ang gun ban ay sa Enero 12. Mahigit 8 milyong mga deboto ang nagsama-sama sa taunang pista ng Jesus Nazareno ngayong 2025 na tumagal ng mahigit 20 oras. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC, umabot sa 8,093,850 deboto ang nagtipon sa Quiapo at mga kalapit na lugar upang magdasal at magbigay galang sa Black Nazarene. Samantala, mahigit 800 individual ang binigyan ng atensyon medikal ng Department of Health o DOH at Philippine Red Cross o PRC sa ruta ng Andas. Kaso ng mga nasugatan, sakit ng ulo at pagkahilo, high blood pressure at ibang medical cases ang karaniwang daing ng mga nagpatingin. May 17 naman ang kinakailangan dalhin sa ospital para sa karagdagang medical attention. Ang traslasyon tuwing ika-9 ng Enero na dinadagsa ng milyong-milyong deboto taon-taon ay naging isa sa pinakamalaking religious event sa Southeast Asia. Mahigit 29,000 ang drug-free barangay sa buong bansa. Simula ng manungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ang ibinahagi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kamakailan. Ayon sa ahensya, 29,390 barangays o 69.97% ng mga bilang ng barangay ang malinis na mula sa illegal drugs at sumailalim sa Barangay Drug Clearing Program o BDCP. At matapos ang masusing deliberasyon ay idineklarang drug-cleared ang mga barangay ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDZ matapos ang masusing deliberasyon. Sa kabila nito, may 6,113 na barangay pa sa buong bansa o 14.55% ang nananatili ang illegal na drug operations. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.